tono sa wikang kuyonon. Grabe po sa bilis ang Nobyembre. Akalain nyo higit kalahati na agad ng buwan na ito. Kasabay po ng paparating na Pasko, ang bugso ng happenings na atin pong pag-uusapan, mga kapatid. Kaya naman, heto na ang madalas sa tanong ng mga marites na... Anong latest? Tama, chicks! Ako unang tsaa ngayon. Ayun. Okay, ito pag-uusapan natin ang F4 noon. F3 na lang daw? Ay, bittersweet na balita nga yan sa early 2000s fans ng grupo. Naging usap-usapan niya nang mag-viral ang ilang larawan ng solo concert sa China ng isa sa F4 na si Ken Chu na gumanap bilang si Ximin sa iconic Taiwanese drama. Ayan, si Ken na kunang emosyonal at tila umiiyak pa. Aww. Out na raw kasi siya sa nalalapit na comeback ng kanyang grupo this December. Ayun, ayon sa kinatawan ni Chu, hindi pa sila sigurado sa tunay na kahihinatnan ni Chu at ng group. Ikinalungkot naman ng kanilang fans ang posibilidad na ito pala, ito ang mangyayari sa lalapit na concert. So parang sad news talaga. So bakit nga? Bakit? We were looking forward. Diba na lalo parang earlier this year ba yan sinabi na they will come together. I think it was because there was also a death, diba? Na parang... Yung si Barbie. Pero kasi, hindi ko naintindihan din bakit hindi pwedeng Yun nga magkakasama sila. Kahit naman nagkaroon siya ng solo na concert. Oh my God, what's the tea? Diba? Bakit? Tapos yung iyak niya no? Nalungkot siya. Baka naman parang meron siyang malalim. sa kontrata niya sa solo artist. Pwede, na prohibits him from Go back. Yeah. Anyway, Or baka so meron silang malaman clause natin. na parang you stick together once bumitiw ka, that's it. Wala Baka na. may ganon. Strict naman. Basta pero nakita mo, di ba? Effort pa naman yung mga fans. Para bumabalik ka sa mga era na ganon sa Early Sa 2000s. Balik ka, ano? Y2K. Oy, Ayan ano ba yan? yun? Oh, Ba? babe. Kinanta mo yan? Marami ka bang kinita? Kasi ang alam lang namin kasi yung baby, Yeah. baby, baby. Justin Bieber. Ay, akala kasi ako, naalam ko talaga, baby, I'm a want. Mas bago na yun. Oo, mas Layo bagong bago na yun. Sorry na. Oo. Akala ko naman yung ano, hit me baby, one more. Ay, Bakit yung mga alam mo? mas lumang-luma talaga, no? 90s, 2000s. Doon ako sa, I love you, baby. Ayan! Classic. Alright, I need you, baby. Ako, good morning sa mga lole. Bakit? Eh, kung F3 na lang sila, tayo naman, F4. Tama! Kompleto pa rin. O, eto muna. Teka, time out daw muna tayo sa mga bad news. Dahil itong susunod ko pong pag-uusapan natin ay something cheesy at nakakakilig. Talaga ba? Tingnan natin. Sikat na content creator at anak ni Navotas Representative Toby Tiangco na si Tommy. Viral sa chemistry nila ng isang foreign content creator. Oh my gosh. What? How old are you? How old are you, by the way? Oh my gosh. Sino nga namang hindi magiging speechless sa ganda ng nakaduet ni Tommy na si Gazelle. Kaya naman si Tommy talagang napawaw na lang sa pagkabighani sa nakausap na dalaga. Pero hindi pa raw dyan nagtatapos, ha? Me? No. No! Don't Oh, get sorry. me. Sorry. Okay, sorry. I take it back. Sorry. Sorry. I'm so sorry. Galing Mga talaga. galawan din talaga tulad ni Tommy. Matapos nga po ng kanilang encounter, but nagsunod-sunod na ang kanilang live collaboration sa TikTok. At itong si Tommy naman, effort din kung pakiligin. Itong si Gazelle. Ang tanong naman kung magbubunga ba to something romantic ang kanilang interactions. Sabay-sabay nating aabangan yan. Kaya mga nag-ship. Sa wika nga ng mga Gen Z, Oh. may shipping na shipping. nangyayari. We ship it. At si Tommy, mama, super trending talaga yan sa Lagi. TikTok. Anak yan ni Navotas Yes. Representative.
always mo, lahat present nga tayo online. nanonood, di ba? Parang abangan, abangan. Ganda naman ni Gazelle. Parang bagay sila. Charming din kasi to si Tommy. Alam mo, dyan talaga, mama, yung perfect representation na kung paano manuyo ang Pinoy. Very Pinoy, Nagbilang sa kamay. Oo, nagbilang. Gawain ni Gumawa Alonso naman. yun, Saan niya siguro napapanood yan? Natatawa naman tayo sa ating sa scoring. Dito ba yan sa studio o sa kanila. Sa atin yan. Sa kanila ba? Yung parang parang Monty kasal? ba yan? Oo, sa Oo. kanila yan. Kasal Scoring. agad. Yan, yung, di ba yung parang sa entourage ng kasal? Parang Kay Monty yan? Well, iba na talaga ang landscape ngayon. Ayun. Ayan, kay Monty na talaga yan. Galing mo, Monty, Uy, teka, ano ba tawag sa mga Ah. panahon ngayon? Nung panahon namin, nung bata pa ako, tawag niya eyeball. Pag biglang yung hindi, di ba, sa nag-ano kayo, nag-radyo-radyo kayo, Radyo. magkikita. Ano ba tawag ngayon pag Ay, biglang di ko alam, magkikita na kayo? Mama. Collab. TikTok Collab collab. na lang. Eh, pero kung Nag-collab hindi pa sila magkikita ever sa totoong buhay. Hindi natin natin alam. alam. Kaya Oo, ngayon, yun ang abangan inaabang. natin kung ano Abang. mangyayari. Pero I was telling nga kanina, di ba, parang ibang-iba na talaga yung landscape ngayon. Oo. Kasi as compared before, di ba, may mag-audition para magkaroon ng love team. Ngayon, di ba, in a click of ano, di ba, snap of your fingers, meron ka ng love team agad Pag nag-work. online. Hindi mo nga alam kung alin yung talagang mag-work. Bigla na lang, ayun na. And I think ganyan ang mga bata ngayon. Ayaw nila yung masyadong planado. Gusto nila yung parang nangyayari. Spontaneous. Kaya yung mga nangyayari dito sa newsroom natin lately, yan yung mga pinaka talagang pinapanood ng tao. Kasi ganun. Tama, tama. Pati si Tommy, sabi ko nga, di ba, iba yung charisma ng bata. Kasi napangiti din niya si, anong pangalan ni Gazelle ba? Napangiti din niya Ibahan siya sa karisma niya. Oh, kinikinig ako kay Tommy. Kay Tommy ako kinikinig. Gazelle, ikaw ba yan? Tommy! Dalaw ka naman dito, pare! Ay, bakit naman hindi? Oo! Hindi, si Tommy bumisita. Alam ko, Nag-long napatiktak take si yan. Tita Sestrilon Oh, mo ni nag-long Tommy. Oo. Tommy, nananawagan si Tito Andre mo. Gusto kanyang ma-meet. Oo. Papaturo daw siya Okay sa'yo ng mga lang. ano. Marami kami dito, Tommy. Dapat Oo. Sa Tito, sabihin ng marami ka. Sinamonti. Oo, marami kami dito. Kasama namin, gaganon-ganon din kami dito. Alam mo, gusto ko lang sabihin si Gazelle, parang manika yung mukha. Oo, no? no. Yung eyes. Naka-ihab ba ang tawag dyan? Or hijab? Hijab. Pero taga saan ba daw siya? Meron ba? Alam ba Wala, natin? hindi ko Hindi ko alam. alam. Mamaya Pero isa imbestigahan siyang natin content yan. creator talaga. Opo. Okay. Good luck Egypt? sa susunod Egypt ba? na ano Egypt Ah, daw. taga Egypt. Ito ang tinatawag nilang organic encounter daw, Yes. mama. Kumbaga, hindi plinano. Hindi pinilano, spontaneous, impromptu, Alam mo, nakakatawa si organic. Tommy kasi yung mga komento dyan, mama. Kaya siya cute tingnan sa online kasi super sport niya. So yung mga tao, kasi di ba lagi siyang nakikipagkulitan, yung mga tao yung komento, grabe, sabi niya, hindi kita pinafollow pero nasa FYP kita, for you For you page. Yun, page. mama. Oo, hindi ko alam kung gusto ko pa ba na sabi, gano'n na. Pero super sport siya. Oo, kaya yun yung charm niya. Authentic kasi din. Alam mong hindi pinaplano yung mga ginagawa niya. Eto, segue naman po tayo sa isa pang inaabangan. At Tisa Manalo agad na umariba sa online polls ng Miss Universe. Ang ating pong pambato umangat at nag-number 1 sa leaderboard ng ilang voting categories. As of 12 noon po kahapon, meron ng 1.42 million votes ang ating manok sa People's Choice category at 903,000 votes naman po para sa Most Beautiful People. Ito todo pa raw ng Pinoy fans ang kanilang suporta bago magsara ang botohan mamayang 9 a.m. Gaganapin na rin po kasi mamaya 2 p.m. ang National Costume Competition habang 8 p.m. naman po ang preliminary competition bago ang final competition sa November 21 sa ganap na alas 9 ng umaga. Go Atisa, we are all rooting for you. Ito naman ang ito talaga nag-iba na ang landscape, ang beauty pageant, di ba? Ang haba ng selebrasyon natin ng Miss You, parang 2 linggo na tayo. Opo, mama. Di ba? Parang merong mga inaabangan, na Preliminaries, iba-iba. Parang mga- ASEAN no, mama? Iba-iba yun. Iba-ibang Kasi nung mga panahon nung stages. nanalo si Tita Margie Moran, di ba? In the 70s, isang ganyan siya. Isang gano'n Si Gloria Diaz, di ba? At saka now,
they're giving power to the people. Mama, we can online. vote. Yes. Oo. Actually, alam mo, pag nagsama-sama mga Pinoy, mapapanalo talaga natin si Oo. Atisa. Sobrang dami natin. It's good that you mentioned that because yung People's Choice category daw ngayon, nangunguna si Atisa. 1 million vote na siya. Ano, hindi tayo Tayo nagkakap yan. tayo. Dito lang sa atin ilang barangay na yung bumoto sa kanya. Pero ang inaabangan ko rin dito yung yung national costume. Kasi di ba before kasi sobrang simple lang, di ba Maria Clara, yung may mga palayok sa ulo. Ngayon talaga pabonggahan, pati mga folklore sinasama na nila sa national costume. Yung mga 6 na oras, bakit? Yes po. So ang gagawa daw kay Atisa si Mac Tumang. Yung gumawa ng lava gown ni Catriona. Ang Kapampangan, nag-iisa, Kapampangan. V. Mac Tuma. Yun. Abangan Atisa, natin yan. Abangan ka namin, pati good luck sa'yo. Wala ba ah. mga clue or yung mga yung mga pasilip? Wala Hindi nga. natin alam. Kasi Pa. kailangan talaga Para di pasabog. ma-preempt yun. Ayaw nila kasi nga Baka very mag-leak. tight ang competition Yes. pagdating sa national costume, di ba? Nagiging, ano pa yan, fuzz pa yan. Oo. Pagka Oo. medyo nagkapareho. So, good luck sa'yo, Atisa. And of course, sinusuportahan ka ng buong ng sambayan ng Pilipino. 5:41 po oras natin. Matapos ang ilang trending update na yan, ito na po ang ilan pang pabuena mano namin sa umaga. Mga tirada ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos di rin nagustuhan ng ilang politiko. House Speaker Bogie D. hinamon ang dating congressman na si Zaldico na umuwi sa bansa at magpresenta ng mga hawak niyang ebidensya. Book 2 ng Ang Mutya ng Section E malapit na pong mapanood sa TV5. Para naman sa espesyal na edisyon ng Lalala Larga, si Lalala Laila maagang dumayo sa Batangas para sa kanyang mga katropa at kabarkada. Pay it forward muna si Laila, ang ating resident cat lover. Nandun siya ngayong umaga. Dagdag pampahappy this midweek naman po, Hata Wednesday tayo ulit to the tune of another TikTok trend na Desliza. Abangan yan kasama ang ating dancing yara Mama Chickie sa TikTok. Bangon-bangon na mga kapatid, nakita na po mga maiinit na balita sa frontline sa umaga. Kwentong kutsero raw ang mga akusasyon ni Senator Amy Marcos laban kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng paggamit umano nito ng illegal na droga. Sa tingin ng palasyo, mukhang may gustong protektahan ang senadora kaya inaatake niya ang sarili niyang kapatid. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Mismong ang super ate na si Senator Amy Marcos ang naglaglag sa kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pati ang first family, dinamay ni Amy. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa. Sa kabila ng mga akusasyon, may mensahe si Amy sa kanyang ading. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling. Bumanat naman dyan ng Malacanang. Hindi raw tatablan niyan si PBBM lalo't wala raw kredibilidad ang mga paratang ni Amy. Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. Lumang kwento na raw ang mga ibinato sa Pangulo at napatunayan ng hindi totoo. Sa livestream ni Yuse Claire Castro sa YouTube, ipinakita niya mga pruweba na noon pang 2021 ay nagpa-drug test at nag-negative na si PBBM. Ipinaalala pa ni Castro na si PBBM ang nag-donate ng kidney para sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So,
Banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Tingin ng palasyo kung ano-ano nang iniuungkat na isyu laban sa Pangulo para lang mapatalsik siya sa pwesto. Pwes, hindi raw papatinag si PBBM. Hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Ipinunto rin ni Yusek Castro ang pag-iingay ngayon ni Senator Amy. Samantalang matipid ang mga pahayag niya noong pinag-uusapan ang kontrobersya sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kitang-kita naman daw na may pinapanigan ang senadora. Mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. Bakit daw ba tila hinahadlangan ni Senator Amy ang investigasyon ng pamahalaan kaugnay ng korupsyon? Hindi raw kaya dahil mga kaalyado siya na nasasagasaan sa isyu ng flood control? Basang palasyo nanindigan na walang sisinuhin sa investigasyon kontra katiwalian. Hindi matitinag si Pangulong Marcos Jr. sa pag-usig sa sino mang nasa likod ng mga tiwaling gawain. Kamag-anak man, kaalyado, o kahit na ang sariling kadugo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi raw sumasalamin sa ugaling Pinoy ang tirada ni Senator Amy Marcos laban kay Pangulong Marcos. Meron namang nagsasabing makakaapekto ang pahayag ng senadora sa kanyang karera sa politika. Sa Frontline, ang balitang yan si Mayan Los Baños. Bilang sa Pilipino, naawa ako sa kanya. Naaawa at ramdam daw ni Senador Ping Lacson ang sakit na posibleng nararamdaman ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pandalaglag sa kanya ng sariling kapatid na si Senador Amy Marcos. Sa rally ng Iglesia ni Cristo, sinabi ng senadora na dati na raw nagdodroga ang Pangulo. Alam mo, that's very un-Filipino, ano? Kasi tayo, mag-aaway man yung magkapatid, di ba, nalilimit yung usapan within the confines of the home. Or at most, minsan, binubulong sa mga kaibigan, but not in front of hundreds of thousands of Filipinos. Especially in a religious gathering. Wala raw nakikitang motibo si Lacson kundi politika. Ito naman ang pahayag dyan ni Senate President Tito Soto. Could be the defining moment of her political career. Sabi naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kung totoo ang sinasabi ni Senator Amy, kailangan malinawan ng taong bayan. Lalo raw tumindi ang kanilang panawagan na magpa-drug test ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Ang Akbayan Party List naman gusto nang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Yung mga usaping pampamilya raw ay hindi dapat nakakaapekto sa bayan. Pati si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon naman nagalit din kay Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Ipinagtanggol din ni Gadon ang First Lady na inakusahang nagdodroga umano. Wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Tingin ni Gadon, nag-iingay si Senator Amy dahil malapit na raw kumanta ang umano'y bagman ng senadora. Malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo. Wala pang bagong pahayag tungkol dyan si Senator Amy Marcos. Ang AFP naman, suportado pa rin si PBBM sa kabila ng alegasyon ng sariling kapatid. We do not engage in political disputes or allegations. This matter should be resolved through appropriate legal and institutional mechanisms and not public confrontation. The AFP will not involve itself in any unconstitutional activity. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines kung pinondohan ng mga dayuhan
ang protesta ng mga retiradong military officials. May sagot naman dyan ang mga retiradong general na nanguna sa rally. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Sarado pa rin sa mga motorista ang Mindiola, Recto Avenue, Legarda Street at Ayala Bridge sa Maynila. Patuloy ang pagbabantay ng mga tauhan ng PNP sa lugar. Nakaharang pa rin sa mga isinarang kalsada ang mga concrete barrier, barbed wires at container vans na nilatag bilang bahagi ng security measures simula nitong weekend. May mga truck din ng bumbero. Wala pang kumpirmasyon ang PNP kung hanggang kailan mananatili ang road closures. Ang paghihigpit dito sa Mindiola na alam naman nating malapit lang sa Malacanang ay sa gitna ng mga kilos protesta at ng bulong-bulungan ng posibleng kudita. Dala ang kanilang mga placards, patuloy pa ring isinigaw ng grupong United People's Initiative at ilang pro-Duterte groups ang kanilang panawagan sa EDSA People Power Monument. Yan ay kahit pinapaalis sila sa lugar. Sigaw nila mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon at maging ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibang rallyista nagdala pa ng bandila ng Pilipinas. Hindi rin nila ininda ang malakas na ulan at itinuloy pa rin ang programa. Iba naman ang tingin ng militar sa kilos protesta nila na yan. Naobserbahan daw kasi ng militar na naging grande ang setup at preparasyon na ginawa. Kaya naman inaalam na nila ngayon kung posibleng may nagpupondo sa grupo at kung ang nagpondo mula sa ibang bansa. The way it was organized, the support system, the food, and the other ancillary equipment or facilities needed. It was unorganized, it was grand. Ika nga, grande ang preparasyon. So we are checking this. Pinabulaanan naman ng grupo na pinondohan sila ng dayuhan. Everything here is being born out of spontaneous and voluntarism action of the people. That I can attest. Ayon pa kay retired Major General Romeo Puquis, paano magkakaroon ng pondo abroad, hindi nga raw nila mapakain ang lahat ng nasa rally. Sa ngayon, nakaposisyon pa rin sa paligid ng lugar ang mga pulis at ibang security forces para mapanatili ang kaayusan sa kanilang rally. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Ulat panahon muna tayo mga kapatid, posibleng maging maulan sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao ngayong Miyerkules. Apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang timog na bahagi ng Mindanao. Magdadala po yan ng kalat-kalat na pag-ulan sa Davao, Socsargen, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Shearline naman ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon tulad ng Cagayan, Isabela, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Patuloy rin ang pag-iral ng amihan na nagdadala ng malamig na hangin at posibleng mahinang pag-ulan sa iba pang bahagi ng Luzon. Sa amin pong pagbabalik sa frontline sa umaga, ilang sangkot sa flood control scandal kinasuhan na ng Ombudsman. Pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, ginamit lang daw ng mga tunay na nasa likod ng 100 billion pesos na budget insertion, ayon kay Senator Lacson. At Ellen Adarna may pasabog pa tungkol sa estado ng relasyon nila ng asawang si Derek Ramsey. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutok lamang po mga kapatid sa inyong paboritong Morning Kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Time check, 5 minuto po bago mag-alas 6 ng umaga. Maayong buntag sa mga kapatid nating nakatutok, mga taga Visayas at Mindanao. Salamat po. Sa frontline sa umaga, matapos ang halos 4 na buwan, kinasuhan na ang mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Walang piyansa ang inirekomenda ng Ombudsman kung saan kabilang sa mga sinampahan si dating Congressman Zaldico. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa kauna-unahang pagkakataon, may naisampa ng kaso kaugnay na maanumalyang flood control project. Kasong malversation of public funds at graft ang isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina dating Congressman Zaldico, mga opisyal ng DPWH Mimaropa at Board of Directors na contractor na SunWest na iniuugnay rin kay Ko. Nag-ugat ang kaso sa maanumalyang 289 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nadiskubre noon ng DPWH at Oriental Mindoro LGU na substandard ang mga materyales na ginamit sa proyekto.
they discovered that the steel sheet piles used for the dike were grossly below the required standards. These findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. Inirekomenda ng Ombudsman na walang piyansa ang sinampan nilang kasong malversation dahil higit 8 million pesos daw ang pondong hindi ginamit ng tama. Naghain din sila ng mosyon sa Sandigan Bayan para agad i-raffle ang kaso at maglabas ng arrest warrant at whole departure order laban sa mga sangkot. We will pursue this case firmly, independently, and without fear or favor. Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Wala pang pahayag tungkol dito ang kampo ni Ko. Pero nauna na nilang sinabing hindi sila maghahain ng counter affidavit dahil na-prejudge o nahusgahan na raw agad ng Ombudsman ang kaso. Bagay na itinanggi noon ni Ombudsman Boying Remulla. Masusundan pa raw ang mga kasong isasampa nila sa korte kaugnay na flood control scandal. Nagpapatuloy raw ang preliminary investigation at fact-finding sa iba pang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Hindi raw sapat ang mga inilabas sa video ni dating Congressman Zaldico para madiin ang mga sangkot sa flood control scandal. Hamon ni House Speaker Bogie D sa dating kongresista, umuwi siya ng bansa at ipresenta ang mga hawak niyang ebidensya. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Umabot sa Pilipinas ang mga pasabog na revelasyon pero ayaw namang umuwi ni dating Congressman Zaldico. Idinadahilan niya ang aniyay banta sa kanyang buhay. Lalo't inilaglag niya sina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ng kasalukuyang House Speaker na si Bogie D, umuwi na muna dito sa Pilipinas si Ko at humarap sa taong bayan. Nakadagdag lang daw sa pagkalito ang mga naging pahayag ni Ko. Ayon pa kay Speaker D, hindi sapat ang video na kinunan sa ibang bansa. Kapag mabigat daw ang paratang, dapat mas mabigat ang paninindigan. Paanong bibigat? Manumpa si Ko at ilahad ulit ang kanyang mga sinabi at higit sa lahat, magpakita ng mga ebidensya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Handa raw si Speaker D na makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno para masiguro ang kaligtasan ni Ko sakaling umuwi siya. Pati si Ombudsman Boying Remulla handang bigyan ng proteksyon si Ko para lang makauwi at makapanumpa. If you really want to tell the truth, we will protect him. If that's the only case that he's afraid of, we will protect him. We will do everything to protect him. But he has to come home. Sa ngayon, naghain na sa korte ang ombudsman para sa mosyon na magkakansela sa passport ni Zaldico. He will be raffled off tomorrow. And after the raffle, the court itself will have to rule on whether to issue a warrant of arrest and to whether or not to cancel his passport. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Dinipensa ni Senator Ping Lacson si Pangulong Bongbong Marcos. Wala raw kinalaman si PBBM sa 100 billion pesos na siningit umano sa 2025 national budget. Ginamit lang daw ang pangalan ng Pangulo ng dalawang nag-resign na undersecretary. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayor Los Baños. Totoo raw na may siningit na 100 billion peso sa 2025 national budget gaya ng ibinunyag ni dating Congressman Zaldico. Ayon yan mismo kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Pero hindi raw totoo ang paratang ni Ko na si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos ng insertion sa Bicameral Conference Committee. Yung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-insert, nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me. Common sense. Siya nag-utos, ibibito niya. Dagdag pa ni Lacson ayon sa kanyang impormasyong nakuha, may gumamit ng pangalan ng Pangulo para palabasing galing sa kanya ang utos. May mga tao sa Malacanang, not authorized by the President, who misrepresented him. Ang tanong, paano naman nakuha ni Senator Lacson ang impormasyong inosente ang Pangulo sa mga pangingikbak sa ilang DPWH projects? Ayon kay Senator Lacson, tinawagan siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para idetalye kung saan napunta ang mga kickback at paano nailusot ang 100 billion pesos sa budget. Matatandaang humarap na rin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee si Bernardo kaugnay sa maanumalyang flood control projects.
Inilahad daw ni Bernardo kung paano umikot ang kickback at sino ang tunay na pinuntahan ng pera. Hindi raw sa Pangulo, kundi kay dating DepEd Yusek Tregiv Olivar niya dinala ang kickback. Si Olivar daw ang nagpamiting noon tungkol sa unprogrammed appropriations para sa Office of the Executive Secretary. Pagkakaalam din daw ni Bernardo, kasama ni Olivar si dating Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. May armored van si Yusek Olivar, may armored van siya, darating yung van driven by Olivar, possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ang pinakamalaking delivery ay noong March 11 daw, 2 billion pesos para kay Olivar. Bukod pa sa 1 billion pesos na personal na hinatid ni Bernardo kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Iminungkahi ni Lacson kay Bernardo na sumulat kay Pangulong Bongbong Marcos at kahapon natanggap na ng palasyo ang sulat. Sinundan agad yan ang pagbibitiw sa pwesto ng ilang miyembro ng gabinete. Ayon naman kay Ombudsman Boyeng Rimulya, I had my suspicions already before about the activities of Undersecretary Adrian Bersamin. He was already in my radar for a long time, and it's Tregiv that I just got to learn about later on. Tregiv Olivar, and of course about the involvement of Bina Pangandaman, and I'm not surprised because there may be temptations on the side for them. Posible raw maharap sa kasong conspiracy to commit plunder si Yusek Adrian Bersamin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Matapos ang ilang buwan ng issue ng hiwalayan, kinumpirma ni Ellen Adarna na 3 buwan na silang hindi nagsasama ni Derek Ramsey. Sa series ng kanyang IG story, sinabi ni Ellen na 2 beses niyang ipinabarangay ang asawa. Hanggang sa nagkaroon ng agreement na hindi babalik sa bahay nila si Derek hanggat hindi pa nakakalipat sina Ellen sa kanyang pinapa-renovate na bahay. Sinagot din ni Ellen ang isang fan kung bakit absent si Derek sa first birthday ng kanilang anak. Pinadalhan naman daw ng invitasyon ang aktor pero hindi raw ito sumipot. Malapit na nga po nating mapanood ang Book 2 ng Ang Mutya ng Section E. On a high pa rin sina Ashley Nolviga at Andres Mulak matapos mag-viral. In just 24 hours ang scene drop para sa Book 2. Dahil yan sa intense wall scene ni Kiefer at JJ. Kaunting hintay na lang dahil back to school na tayo on December 4 sa Viva One app. Medyo sanay na din kami sa isa't isa. And alam namin yung boundaries and yung limitations ng isa't isa. Nakilig ako dun ng onte. Pero ayun, ang galing nga talaga na everything is happening and everything is working out for all of us talaga in Section E. Talagang di namin na-expect when the show first came out a year ago. The 38th Awit Awards powered by Vibe Fever is still on. Kaya naman po, heto pa ang ilang exclusive interviews ni Maui sa ilan pang OPM stars and personalities sa Vibe Carpet. Vibe it away! Morning kapatid! Happy performing Oksihina! Ay, my favorite! Yeah! Aking Oksihina! O, diba? Is there a collab that you have like plans of doing up in the future? Abangan niyo po yung collab namin ni Sir Glock 9, everyone. Wow! Glock 9 Aries High! Any particular artist that's parang remarkable to you? May magaling sabi nila, Casey Tandingan. Ay, gusto ko rin yun. Mahusay yun. Pakinggan mahusay yun. Ang ganda rin yun. At mahal mo yun. Mahal naman. I love it. Ano yung kakantahin mo for tonight, ate? I'll be singing the Gusto Ko Nang Bumitaw, and this is gonna be my first time to sing it with Miss Dulce and Miss Carmela. It's written by Jonathan Manalo, and I co-wrote the song. Yes! Any artists you're excited to see perform? Si Earl Agustin. Si Earl Agustin and Ben and Ben. Ben and Ben, nadano namin sila kanina. Earl Agustin po, hindi ka pa po nakita. Earl Agustin. Of course, Bijou Bayo. Is Ate Casey here today? Yes, Casey Tandingan. Okay, I love Dianella. Love Dianella. Shout out Dianella.
I like Daniela. Yeah, he was just here. Rob Daniel. Very excited sa ating pagka-glam rock for tonight. Meron ka bang mensahe para sa mga bago nating artist ngayon sa OPM Music? Just be humble and keep doing what you love to do, like making music, not for just for yourself, but to all the listeners and to all your fans. Sa mga kapatid nating dumadaan sa EDSA, bakit ganito yung ating music? Eto, may isasarap pong daan sa bandang Kamuning para sa pagkukumpuni sa mga susunod na araw. Alamin natin ang buong detalye mula kay Traffic Tito Mondi Lopez live mula sa northbound ng EDSA Kamuning. Tito Mondi, napaka-romantic namin dito sa studio. Ikaw, kamusta ba dyan? Ano mga pangyayari dyan? Ops! Mami Chiki, wait lang 1, 2, 3, 4. Ops! Mami Chiki, Tommy Mondi. Nakigaya ta. Team Commute! Kaway-kaway sabay! Ito na, ang taas-taas nito. Nandito tayo ngayon, makikita nyo, ang pinakasikat, Mount Kamuning. Ayan, sabi nga ni Mami Chiki, may paalala nga yung DOTR, akit muna tayo, may paalala nga yung DOTR tsaka yung pribadong contractor nila, magkakaroon nga ng rehabilitation doon. So makikita nyo na yan. Yun yung rehabilitation ng Kamuning bus stop, yung may truck na yan. At itong kinakatayuan ko, itong EDSA Kamuning footbridge. So, tapos yan, magkakaroon tayo ng pagsasara dito sa northbound EDSA Kamuning. Kailangan nila yan dahil magkakaroon ng installation ng steel platforms, ng steel columns. Anong mga petsa yan? Ito, ang date na pagsasarado ay November 18 kahapon, 18, 19, 2021. Ito yung partial closure ng daan. Makikita nyo yung bus carousel yan. Kita ba natin? Wala pang dumadang bus carousel. Doon sa bandang yon, kung makikita nyo, lilisan ng konti, tapos lalagpasan lang yung truck na yan, tapos papasok ulit sila sa busway. Tapos, pagsapit naman ng 22, 23, 24, full road closure yan. So, buong lane ng northbound ng EDSA Kamuning, sarado. Tapos, babalik ng 25, 26, 27, 28, partial lanes uli yan. O, diba? Para saan ba itong sara-sara? Yun na, nabanggit ko, yung mga steel columns, steel frames, ikakabit siya. At ito, pihit tayo. Anong epekto na sa mga motorista natin, mga commuters? Of course, una, makakaranas yan ng traffic sa bandang EDSA Kamuning northbound. At pangalawa, kung tayo'y dadaan dito sa Kamuning, gumising tayo ng maaga para makadaan tayo. At pangatlo, di ba, pwede tayong dumaan sa mga alternatibong ruta gaya ng Timog East Avenue at ibang inner roads sa Quezon City. O, di ba? Yan muna ang ating morning biyahe update dito sa Mount Kamuning. Back to studio. Maraming salamat sa iyo, Tito Mondi. Mamaya siguro kakapal pa ang tao at ang kotse dyan. Balikan ka namin sa EDSA Kamuning. At sa aming pong pagbabalik, babaeng modelo natagpo ang patay sa bahay ng kanyang ex sa Quezon City. At sa Laga Space Service and Campaign para sa mga alagang aso at pusa, dinayo ni Laila sa Laia sa San Juan, Batangas. At sa On The Go, isa pang resto na Michelin selected. Kinilala dahil sa Asian flavor at fermentation. Kaya wag na wag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong Morning Castalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! 13 minutes past 6 in the morning po. Nagbabalik ang Frontline sa umaga sa Good Morning, Kapatid. Natagpo ang patay ang isang freelance model sa isang bahay sa Quezon City. Iniimbestigahan ang kanyang ex-boyfriend na huling kasama ng biktima at nagdala pa sa kanya sa ospital. Nasa Frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Kinuyog ang lalaking nasa loob ng kotse na yan ng mga kaibigan ng nasawi niyang ex-girlfriend at freelance model na si Gina Lima. Mismong ang lalaki ang nagsugod kay Lima sa ospital nang mawalan daw ito ng malay sa loob ng kanyang bahay sa Quezon City. Bukod sa duguan, may mga nakita ring pasa sa binti ni Lima, kaya nagkaroon ng pagdududang may kinalaman ang lalaki sa pagkamatay nito. Inimbestigahan naman ng mga pulis ang bahay ng lalaki. Walang nakitang senyales ng anumang gulo sa lugar, pero may nakuha raw ang mga pulis. Suspected drugs pa naman yun, pending pa rin sir sa result ng
crime lab. May tableta at saka suspected kush. Lumalabas naman sa inisyal na pagsusuri na cardiorespiratory distress o problema sa puso at baga ang ikinamatay ni Lima. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD, kasalukuyan pang sumasailalim sa autopsy ang labi ng biktima at dito malalaman kung may foul play ba mula sa insidente. Tumanggi munang humarap sa kamera ang mga kaanak ni Lima. Giit naman ng ama ng lalaki, wala raw ginawang masama ang kanyang anak. Wala rin daw siyang narinig na anumang ingay sa kwarto bago natagpo ang patay ang biktima. Hindi ikinulong ang ex-boyfriend dahil wala pang nakakalap na matibay na ebidensya laban sa kanya. Posible siyang maharap sa reklamong homicide kung mapapatunayang may foul play. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Higit 6 na milyong pisong halaga ng mga alahas ang tinangay ng mga holdapper mula sa isang negosyante sa Malabon City. Ang mga kawatan hinihinalang sangkot din sa iba pang insidente ng nakawan. Sa Frontline ang balitang yan si Faith Del Mundo. Sa kuha ng CCTV sa MH Del Pilar Street sa Malabon nitong October 29, makikitang naglalakad sa gilid ng kalsada ang isang lalaki. Bigla siyang nilapitan ng 3 motorsiklo. Bumaba ang mga angkas nito saka siya hinold up. Agad sumibat ang 6 na suspect matapos ang pagnanakaw. Kabilang sa mga nakuha sa biktima ay mga relo, singsing, kwintas at 2 bracelets. 6.7 million pesos ang tinatayang halaga ng mga nanakaw na alahas. Kwento ng biktima, kagagaling lang daw niya sa meeting para sa kanyang negosyo. Nasiraan daw siya ng sasakyan at kinailangan niyang bumili ng baterya. Kaya siya bumaba at naglakad hanggang sa na-hold up na ang biktima. Galit, and then syempre malungkot. 'Di ba kasi hard-earned money nga natin yun. To 4 na taon na pagninegosyo to. So sobrang daming effort, dugot pawis yung ginawa namin. Ayon sa Northern Police District, dati na ring nasangkot sa holdapan sa Malabon ang parehong grupo. Tumugma ang mukha ng mga suspect sa nakuwang pang-hold up sa Barangay Dongos noong October 14. Nakunan pa sa CCTV ang pagtangay ng grupo sa cellphone at ilang gamit ng isang lalaki. May hinold up na ring pulis ang parehong grupo sa Pasay. Umiikot-ikot sila, no? Tinutugay-gaya nila pag may naispatan sila na tao na maayos ang pananamit at nakita nila na maraming alahas na suot, babalikan nila yan. At kapag nakita nila na genuine yung alahas ng tao, hold upin na talaga nila yun. Kaya buong Manila, iniikot nila, paikot-ikot sa isang araw. Base sa investigasyon, dating magkakasama sa Manila Boys Town Complex sa Marikina ang mga suspect. Nakakulong daw mga 5 months, parang naging magandang loob ng bawat isa sa kanila. Itong 3, no? At paglabas nila na nga doon, ay nakapag-organisa sila ng... Netong November 2, nahuli ang isa sa mga suspect sa Tansa, Cavite. Base sa records, 23 anyos ang naarestong miyembro ng grupo na may nakabinbin na kasong grave threats at illegal possession of firearms. Hawak na siya ng Las Piñas Police, tumanggi na siyang magsalita. Patuloy naman ang pagtugis sa 5 niyang kasabwat. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Ano nga ba ang pinaka-bet ninyong paraan ng pagluluto? Nako, is it boiling? Grilling, Mama Angela? Steaming ba? Ano bang pinaka-gusto nyo? Frying. Frying, pwede. Pero actually, pwede, kahit ano, depende dun sa lulutuin Sa lulutuin. Diba? Ikaw, Mama. Ako yung pinag-uusapan natin kanina na anything na talagang fresh out of the oven. Yeah. Ay, love! Ako, excited ako today. Eto na, may Mama. gagawin tayo. Ang ating Eat Girl, binisita ang isang Michelin Select na kainan dito po sa Mandaluyong at ang prosesong ipinagmamalaki nila sa pagluluto, kakaiba. Fermentation. Aba, Mao, ano nga ba ang pagkain ang ginagamitan nila ng fermentation dyan? Good morning, kapatid! Mama Dims, good morning and happy midweek, mga kapatid! Hello sa mga nasa studio at ating mga viewers. Eto na nga, usapang fermented tayo. Mamaya pag-usapan natin ngayon. Pero ibibida ko muna itong ginagawa kong kinilaw na nilalagyan ko ng olive oil. Ayan, isa to sa mga titikman natin. At maliban dyan, itong nasa likod natin si Chef Josh, meron ding nire-ready na tortang talong pero kakaiba ang atake nila. Diba, Chef Josh? Yung tortang talong, ayan.
So, it's a twist of okonomiyaki na torta na mamaya po, mga kapatid, titikman din natin. And katulad nga ng na-mention ni, balikan kita, Chef, katulad ng na-mention nga ni Mama Dibs kanina, ito pong Now Now Canteen dito po sa Mandaluyong ay isa sa mga Michelin-selected restaurants. Kaya pinagpalad na naman tayo. Kaya mga kapatid, tara po, pag-usapan natin kanilang fermentation process. Lika po. Lika, ayan. Alright, okay. Ayan, eto na. Kasama natin, katabi ko ngayon, ang isa sa mga owners, si Sir Chino. Hi, Sir Chino. Good morning. Good morning. Thank you for having us. And thank you for having us. Thank you for waking up. Alam kong late pa kayo kung nag-open talaga, pero at least you granted us, an access to be here na ganito kaaga. Okay, Sir Chino, pag-usapan natin kasi ang style nyo dito sa Now Now Canteen ay mga fermented. Ito, yung mga nasa likod natin. So, ang alam ko kasi ang fermented is buro. Pero explain niyo sa amin, ano nga ba talaga ang fermented? Basically, fermentation is when you treat an ingredient. We use a lot of local ingredients, and it not only brings out different flavors, but it preserves it and actually makes it healthier. You would see fermentation in different cuisines. Like, yes, you said buro is an example here in the Philippines. Patis, bagoong, even lambanog as a drink, and tapoy. But you would also see it in different regions like Korea, Japan. Yes, correct. Okay, sorry yan. Na-distract ako kasi nakita ko may batuan, may shio, may luya, di ba? Miso. Soybean, yes, okay. Meron pang mga, okay, hindi ko na alam yung iba, masyado ng technical. Pero, gaano katagal nyo sila pina-ferment? So it takes around a few days to a week to even months, depending on the flavor you want to unlock. Okay, so ang nakakatuwa doon, parang na-imagine ko na ang inyong flavor dito ay medyo kakaiba. Hindi ito yung mga ordinaryong na titikman nyo sa mga kung saan na restaurant or sa mga iba-ibang restaurants. Okay, so ang balita ko rin, sir, itong Now Now Canteen, bagong bukas lang. Yes, but we opened around 13 months ago. 13 months ago, tapos meron na kayong Michelin Select agad. We're honestly very grateful for that. Ang paano nag-iba yung inyong, I guess, restaurant, marami na bang nagre-reserve? Definitely po. Naging busy po kami ever since that. The Michelin Select Award? Yes, okay. But it's been a fun journey naman. Like, what we're always focusing on is consistency. Tama. Anong best sellers niyo dito? So it's a mix of different cuisines, but 9 out of 10 tables always order the tortang talong. Yun! Na-excited ako kasi matatry natin yung tortang talong. And your head chef here is Polish. Yes, his name is Chef Mateus po. Okay, so how did that influence the dishes here? There's a lot of Western cuisines and influence, but we use a lot of local ingredients. So it's a nice mix. Exactly, a nice mix. Kumbaga parang collab siya, Polish, pero may Filipino Japanese food. ingredients, miso. Yes, exactly. And ang balita ko rin, natutuwa ako dun sa story na when you got the award, the Michelin Select, yung line cook nyo, yung pinaakyat nyo, pina-receive nyo ng award. Yes, bro. Ano yung storya nun? We sent Miss Leia. I guess we just really wanted to express to the team how it was a team effort talaga po. Na it's not just one person who deserves the award, but it's a shared effort, and we just wanted to, I guess, send that message po. Oo, nakaka-touch yun ha. Kasi di ba typically ang kukuha yung may-ari or yung boss, pero this times, line cook yung pinakuha. Yun nga, ang ganda nga ng message nyo na, kumbaga, hanggang sa lahat ng posisyon po ng kumpanya, deserve na makuha yung award na yon. Okay, I think ready na ba tayong tumikim? Almost na. Okay, sige. Pero, Sir Chino, balita ko rin, itong Now Now is iba talaga yung konsepto nyo nung umpisa. Yes, yes. Ano yung So storya the original naman? idea was it was supposed to be a ready-to-eat, chef-driven frozen food meal na when you heat it, ready na siya now. Pero eventually, naging ganito siya. It became a restaurant and it is Ayan, what it is. okay. Ready na ang ating titikman. Kaya mga kapatid, let's go to the tikim table. Okay, we are so excited. Ayan na! Wow, presentation pa lang. Hey, Sir Chino, please join me here. So, mga kapatid, ang feels po dito sa Now Now Canteen is para nga siyang canteen, pero kumbaga mas aesthetic. Ayun, mas aesthetic siya. Okay, syempre, ang ating pagtitikim hindi kompleto nang wala ang ating Tikim Squad. Let's go! Hello, good morning! Ano pong name nila? Kiona. Kiona and? Marlon. Okay, si Marlon and si Kiona. Kung mga nasa harap natin ngayon, titikman natin, ha? So, ito yung tortang talong. With okonomiyaki twist, no? Ito yung best seller nila.
Ito po. This is our arancini. So it's our take on a risotto po. Okay. And then this is our kinilaw shots. Ayun, na merong pinaglalagyan. Tapos ito yung... This is the hot sauce that we make and ferment that goes with the torta. Okay. Sige, okay. I am so ready, mga kapatid. Let's try it. Let's eat, dig in po. Let's eat. Kain na po. Ayan na siya. Ayan, so meron siyang mga sauce din sa ibabaw pala. Tapos parang may dried noodle siya. Yes po. So expect a lot of Textures. Yeah. Oo, ayan no. Mausok-usok. And smoky kasi siya. Kaya kasi nag-grill siya. Yun ang masarap sa talong, ano, pag gini-grill mo siya, mas lumalabas yung parang smokiness niya. Actually, there's a lot of people that say they don't really eat eggplant, but when they try that, Napapakain sila ng eggplant. Okay, wait, blow ko lang. Okay, kain na po tayo. Mamaya ipapaano ko sa inyo. Oh. Oo nga. Find it po. Ang sarap. Ang sarap kasi, maliban dun sa talong, meron siyang flavor nga ng okonomiyaki. Parang may Japanese twist siya. Yes po. And masarap yung pagka-smoky na. Yung mausok siya. Yes po. So, ito yung tipong ibang klaseng atake, pero talong. Pero may touch of Filipino pa rin. Okay. So, tanongin ko kayo, ano masasabi nyo sa kinakain nyo? Napakasarap po. Napakasarap. Okay. Ano yung napansin mong kakaiba sa kanya dun sa normal nating torta, kumpara sa normal nating torta? Napaka-crunchy niya po at malinamnam. Yun nga, may texture siya, no? Mas may flavor siya. Kayo po? I tried the arancini. Okay. Masarap. Masarap siya. Ano to? Ano to? So, deep fried risotto po siya. So it has truffle rice, burnt onion foam, and pickled onions. Wow! Ang daming Daming components. nagaganap, ang daming components. Ang sarap-sarap. Okay, I'm sure excited ang ating mga kapatid, Sir Chino, na madalaw kayo at matry. Madalaw talaga siya. So talagang pupuntahan at matry ang inyong mga dishes dito, lalo na yung torta. Paano kayo makahanap at saan? We're on Google Maps, we're on Waze. It's Now Now Canteen in Mandaluyong. Okay. You can follow us on Instagram as well, at nownow.ph. Do you have a phone number that they can contact you? It's on the Instagram bio. They can find it there. So punta na po kayo sa Instagram nila, again, at PH. Okay, deliveries meron? No po. Okay, so you have to come here. Okay, ayan, again, you open at? 6 o'clock and 8 o'clock from Wednesday to Sunday. 6 That's p.m. to dinner. 8 p.m. Then Saturday, Sunday, we have brunch naman. It's a different menu. Wow, okay. I'm so excited. Ako talaga, pupunta ako dito when I get the chance. Babalik ko yung family ko dito. Again, mga kapatid, Now Canteen, Michelin Selected Awardee. Ayan, congrats on your award. Alright, mga kapatid, that is it for this morning's On The Go. Back to the studio muna. Kakain muna kami. Thank you, Sir Chino. Thank you, guys. Talaga, Maui? Dalhin mo yan dito. Now. Mga katropa at kabarkada, good news po dahil ang Meralco Katropa dumayo sa Batangas para sa kanilang libreng Kapon Outreach. At si Laila, ang ating resident cat lover, maaga rin lumarga kasama nila para ipasilip sa atin ang ilang kaganapan. Laila, so happy for you. I'm sure nag-enjoy ka dyan. Ano, may mga residente na ba dyan kasama ang kanilang mga fur babies? Ay, nako, yes, Mami Chiki. Alam mo yan, nag-e-enjoy ako. Basta kapiling ko ang mga pusa. Pero don't get me wrong, mahilig rin ako sa aso, ha. Pero for today, alam nyo ba, katropa ako. Hindi ba? Kasi eto na nga, ang Spay It Forward ng Katropa. Ito ay, kumbaga, yung One Meralco Foundation. Ito yung kanilang Animal Welfare Advocacy. O, hindi ba nandito nga tayo? Ako gumising talaga tayo na maaga dito para pumunta dito sa Laia, Batangas. Ang dami palang resorts dito. Para pagkatapos kong mag-live, kailangan lumangoy tayo, di ba? At saka eto na yung mga yung mga pusa ng ilan sa mga residente dito. Actually, 2 days, no, Mami Chiki, ang nangyaring pagkakapon or spay and neuter program ng One Meralco Foundation. Siyempre, katuwang niyan ang municipal vet ng San Juan and also yung ating Biyaya Animal Care at Landco. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, maraming resorts dito. Isa na doon, yung bonggang resort ng MVP Group of Families. Oh, wow, ang ganda-ganda. Sana nga
maipakita, maipasilip ko mala sa inyo. Pero sa tingin ko, ibang larga yan. Let's do it for another day. O, hindi ba? So eto ngayon, tanungin natin kung nakakailan na ba kasi may mga pre-registered na tayong mga cats and dogs at kung ano ba ang dahilan kung bakit kailangang kapunin ang ating mga alaga. Ipasok na natin ngayong umaga, Dr. Joy Guarin, ang ating municipal vet ng San Juan, Batangas. Good morning, ma'am. Ikaw ba'y nagbarik na ng kapun barako? Hindi pa. Ay, nako. Ako kahit wala. Makulit na. Ma'am, question. Ito pong ating pagpapakapon, tuwing kailan po ito nangyayari? Yearly po ba meron tayong kapon program? Opo, actually ma'am, yung ating spay and castration, pangalawang beses pa lang po siya dito sa bayan ng San Juan. The first time was pre-pandemic pa. Oh, opo, at napakalaki. Anong year yun, ma'am? Siguro mga 2017 or 2018 pa. Oh, medyo matagal na. Opo, kaya, so by then, malamang dumami na sila ng dumami, no? Opo, at laking pasasalamat namin sa Meralco at sa Lando na nabigyan po kami ng ganitong opportunity ngayong taon. So, mauumpisahan na siya ulit. Opo, kasi last year lang din po nagkaroon ng veterinaryo ang bayan ng San Juan. So, nag-uumpisa talaga kaming gawin yung programa ito. At ikaw yun. Wow! O, di 1 year na tayo. Opo. So, looking forward pa tayo sa maraming mga projects katulad nito. Yes, diba? Okay, ma'am. Balita ko kasi 2 araw na magaganap itong ating pagpapakapon ng ating mga cats and dogs. Kahapon, nasimula na. Nakailan po tayo kahapon? And today, ilan po ba ang target natin? At sino-sino po ba yung mga maaaring magpa-avail netong kapon para sa mga aso at pusa? Opo, so ito pong ating Spay It Forward, 2 days siya. Day 1 natin is TNVR. So pag sinabi po nating TNVR, trap, neuter, vaccinate, and release. Yes, opo. So kahapon, meron na po tayong nagawang 80 plus na cats mula sa iba't ibang resorts sa bayan ng San Juan, specifically dito sa Laia Playa. Okay. Eh ngayong araw? Ngayon po, ang ina-expect natin, meron po tayong 200 pre-registered animals, 39 of which are dogs and 161 are cats. Ayan. So looking forward to that. Mamaya ipapakita natin yung setup dito. Oy, good morning! Andiyan na pala kayo! Di ba? Yung mga kaibigan natin, syempre, from the Municipal Vet, eto mga taga-Biyaya Animal Care and One Meralco Foundation and Lanco. So mamaya, Mami Chicky, ipapasilip natin sa inyo. Kasi alam nyo ba, merong nakakaantig na storya dito. Imagine mo, 30 mahigit yata yung pusa niya. At ipapakapon niya, kwento natin yan mamaya. Along with, syempre, ang pinakang bongga ng One Meralco Foundation, si Sir Jeff Tarayo. So babalik kami. Ayan, mag-prep lang si Doc Joy para siguradong okay na okay ang ating mga cats and dogs dito sa San Juan, Laia, Batangas. Ayan muna ang latest. Balik sa inyo. Naku, gusto ko na kuyang-yang yung Maraming salamat sa iyo, Laila. Naku, may kompetensya si Laila. 30 yung kanyang inadapt. 28 lang yung kay Laila. Oo, balikan ka namin mamaya kasama si Sir Jeff of Meralco. Sa amin naman pong pagbabalik, passport ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, pinapakansela na sa Sandigan Bayan. Grupo ng mga negosyante na nawagang dapat matukoy at mapanagot ang mastermind sa korupsyon sa national budget. Yan at iba pang mga balita ihatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po para sa ating mga chikiting, gagawa tayo ng pangmerienda o dessert na bite-sized churros. Pasarap na talaga, pasarap po ang niluluto natin Tuloy-tuloy lang po pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Galing nga sa baba kasi sabi ni Derek, tumuon na daw dun sa ulo ko. Tall people problems. Uy, wait, Mama, gusto ko lang pong batiin ang aking mother-in-law, Mommy Beth. Happy birthday! Happy birthday! It's her 75th birthday today. Wow! Yes. Thank you, Mommy Beth, for giving us boyet. Oh, that's right. It is true. She has given life to the love of my life, Mommy. Thank you. Happy birthday Batiin po, natin Mama sila. Miss Wilma, yung mga nanonood sa atin palagi. Thank you for always watching. Good morning. Mommy, enjoy in CDO. Cagayan de Oro sila, Mama. Ayun.
Okay, dahil sa celebration at birthday ng aking mother-in-law today, magluluto tayong something sweet, Mama. Masarap na merienda o snack na perfect po para sa ating mga kids at heart. Yan, meron akong nakita, ganyan pala yung heart. Ganyan. Hirap na hirap tayo. Mama, ito ang tinatawag nating bite-sized churros na pwedeng-pwede rin pong pang-negosyo. Ito ang mga sangkap po, tubig, butter, asukal, all-purpose flour, itlog, piping bag or ziplock bag, gatas, easy melt chocolate, slurry o yung parang cornstarch na may tubig yan. Tapos asukal and cinnamon powder para po sa paraan ng pagluluto sa pan maglalagay ng tubig, Mama. Tubig! Tell me when. Tubig, butter at asukal. Tell me when. Sige lang, Mama. Sige lang po. Sige lang po. Okay, Mama. Okay. And then butter. Butter. At asukal. Sabi na natin si tubig. Brown sugar. Ayan, nandiyan yung brown sugar. Kung halo mo. Ito po. Meron ka ng panghalo? Ito, Dre. Ayan na pala. Ito po. Tapos? Sige, tapos brown sugar. Brown sugar. Diretso na. Diretso na lang. Diretso mo na yan, Dre. Yan. Imagine, in 5 minutes, masasabi mong marunong ka na gumawa ng churros. Ang hirap kaya. Oo nga, hirap churros, ha? Go, Dre. Tapos hahaluin lang ng mabuti yan hanggang kumulo at saka natin ilalagay yung ating all-purpose. All-purpose. Mahilig ka ba sa churros? Oo, paborito natin ng churros. Sarap na. Pawi ba mahilig ka sa mga matatamis na ganyan? Lalo na ako, yung chocolate, yung dinidip Ay, puro din yung Mama Dims yan. Yan, ang gusto natin dyan. Nakakatoto si Andy. Lahat ng talagang, Pambata. ewan ko kung paano to nakakatakbo pa eh. Wala na lang. Yung maliliit na yan, no? Optics na lang. Gusto niya. Ay, grabe siya, oh. Pwede. Picturean mo na lang ako. For the content. Picturean mo ako. Tumatakbo. Okay na yun. Kain na tayo ng ano. So, pakulungin natin. Sige po. Pataas pa natin kasi ano naman siya. Yan na yung the best ng pan natin. Di ba, bite size naman to, kaya pwede pa konti-konti. Yes, Mama. Bite size. Naalala ko. Hindi, naalala ko kasi kaya yung marathon, nabot ako 5 oras sa 30 minutes eh. Dahil sa kakakain ng mga matatamis. Sabi, kung mas bawas yun, mas mabilis tayo doon. Hindi, pero basta natapos mo. Lakad. naman. Talaga, yung sinimulan mo, tinapos mo. Naghanap ako ng churros nun eh. Wala kang na ano. Wala. Next marathon, alam mo na. Pag kumulo, lalagay na natin. Lagay na yan. natin. So, sige na, Dre. Okay po, haluin na natin. Lahat na to, ha? Yes. Okay. Excited na ako. Saan? Kumain. Nagawa ka, Angela, ng ano? Ng sauce. Alam mo na yun. Dims, okay lang to. Yung mga ambag natin Okay lang dito yan. eh. Spatula. Sige lang. Spatula, gusto mo? Spatula ba natin? Thank you, Mama. Sige. Shuk tayo. Shuk. Akin na, wait. Anuin ko lang muna. Sige. So, Kasi don't be afraid. Mabilis kasi mamuo pala, Yes. no? Ang bilis mamuo. Kasi it's supposed to be a dough. Kaya siya. A female deer. So, eto na. Habang ginagawa natin ito at gagawin din natin ang ating chocolate dip mamaya, eto. Balitaan po muna tayo kasama sina Manong Ted and DJ Chet. Good morning po! Morning. Yan. Mukha naman na-imagine ko na magiging churros talaga yan. Oo, Mama. Hindi ko alam yung ginagawa ko, pero parang saya eh. Ay, hindi ako yan ah. Si Andre yan, no? Ang layo ko yan! Gumagalaw yung ano. Okay. Yung muyog-yug lahat eh. Oo. Okay. Sipin mo, kaya pala natin gumawa ng ganyan sa bahay. Ginagawa. Hindi ko alam. Alam ko lang. Parang gusto ko lang. Bibili. Mix pala. Mix, okay. Mix pala. Akin na to. Sige po. Thank you. Asan na yung piping, ano na? Piping. Yung pang-shape. Saya yun. Para sa mga kids. Pwedeng negosyo, pwedeng Kasi pang-snack. mamaya, pag yan, ito na yun. Pakita natin. Ay, gumawa ka kanina. Ayun. Opa, Mama. Pag piniping bag po, Ganyan. kasi pag yung ziplock na lalagay nyo lang dyan kung wala kayong piping bag, Mama. Tapos pa-triangle siya, diba? To the side. Kakat mo lang yung dulo, magmumukha na siyang piping bag. Ganyan po, pwede yan ilagay. Opo. Okay. Tapos, sulutuin lang natin yan sa
ano to, deep Air, fry. sa air fryer. Pwede deep fry. Sa totoo, mas unhealthy kasi yung deep fry, pero mas masarap yun kasi mas less crisp. oil. Ganun talaga yung churros. Ganun yung classic na pag... Pritong-prito talaga. No? So pag ito, Lagay na natin yung hahaba pa yan. Okay. Lalagay na natin yung itlog. Okay po. Okay. Itlog time. Parang completely different dun sa ibang ginagawa na dough, ano? Kasi yung iba ginagawa na dough, hindi pa iniinit. Diba? That's right. Ayan na. Ayan, habang tinutuloy po ni Tito Andre ang ating bite-sized churros, balitaan po muna tayo kasama si Manang Ted and DJ Chacha. Morning po. Morning. Sabi niya, hindi siya sigurado and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Samantala po naman, iginiit ni House Speaker Bo GD na walang bigat ang video inilabas ni dating Congressman Zaldico kung hindi naman siya nakapanumpa sa kanyang mga isiniwalat. Ayaw umuwi ni Ko dahil umano sa banta sa kanyang buhay matapos niyang ilaglag sina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Pero giit ni Speaker, hindi sapat ang video na kinunan sa ibang bansa. Mas mainam daw na siya'y umuwi na lamang sa bansa at panindigan ang kanyang mga paratang sa pamamagitan po ng pagharap sa Independent Commission for Infrastructure. Handa raw po si D at si Ombudsman Boying Remulla na bigyan proteksyon si Ko kung kinakailangan. Samantala mga kapatid, sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na naghain na po sila ng mosyon sa korte para kanselahin ang pasaporte ni Zaldi Ko. Sa panayam po ng Storycon sa One News, sinabi ni Ombudsman Remulla na inihain nilang mosyon noong linggo sa Sandigan Bayan at hindi sa Department of Foreign Affairs. Matatandaang matagal nang hinihintay ng marami ang pagpapauwi kay Ko, pero hindi basta-basta makansela ang passport niya kung walang kaso. Nakatakdang iparaffle sa korte ang mosyon ng Ombudsman ngayong araw mismo. And after the raffle, the court itself will have to rule on whether to issue a warrant of arrest and to whether or not to cancel his passport. Yan nga po ang tinig ni Ombudsman Boying Remulla. Samantala pa rin, inimbestigahan daw po ng militar kung pinondohan ng mga dayuhan ang protesta ng mga retiradong military officials. Kabilang po sa nangunguna sa protesta ang grupo ng retired generals ng United People's Initiative at ilang pang pro-Duterte groups na patuloy pong ang panawagan sa EDSA People Power Monument. Tingin ng AFP, posibleng may nagpopondo raw sa grupo. Naobserbahan din daw kasi ng militar na engrande ang setup at preparasyon na ginawa. Kaya posibleng may taga-ibang bansa umano na siyang pumopondo sa kanilang rally. Bagay na pinabulaanan po naman ng UPI. The way it was organized, the support system, the food, and the other ancillary equipment or facilities needed. It was unorganized, it was grand. Ika nga, grande ang preparasyon. So we are checking this. But may catering ba? Personal na bumisita ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan sa Albay. Namahagi ng ayuda ang Pangulo sa Kararayan, Naga Elementary School. Nasira ang ilang classroom doon matapos ang hagupit ng Super Bagyong Uwan. Namigay rin ang Pangulo ng emergency cash, pati family hygiene at kitchen kits sa higit 100 pamilyang binagyo. Nakipagpulong din si PBBM sa lokal na pamahalaan para sa tuloy-tuloy na relief operations doon. Hindi nagpaunlak ng panayam ang Pangulo pagkatapos po ng aktibidad. Ginawa yan ng Pangulo sa kainitan ng issue ng akusasyon na nagdodroga daw siya mula mismo sa kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Samantala po naman, may nakuhang 6 na hinihinalang buto ng tao na nagpapatuloy pong search and retrieval operations ng mga labi ng tao sa Taal Lake. Kasama pong nakuha ang ilang mga damit at sakong tela. Sinusuri po ng scene of the crime operatives ang mga nakuhang buto. Sa pinakahuling tala nga po ng DOJ, hanggang noong po nagdaang buwan, nasa 800 na at 87 mga buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake. Samantala, sumiklab po ang 3 magkakahiwalay na sunog sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa Barangay Buwayan, nasa 30 bahay ang natupok ng apoy. Ayon sa BFP,
Nagsimula ang apoy sa problema sa linya ng kuryente. Nasunog naman ang isang butika at bakery sa second floor ng gusali sa Barangay Poblasyon. Faulty wire din ang nakikitang mitsa ng apoy. Nagkasunog din sa isang bahay sa Barangay Marigondon. Naiwang kandila naman ang sanhi ng sunog. Walang nasaktan sa sunod-sunod na sunog. Samantala pa rin, nag-alok po naman ng 100,000 pisong pamuya ang Iloilo City LGU sa makapagtuturo sa nasa likod ng serye ng bomb threat sa naturang lungsod. Hindi bababa sa 9 na paaralan at universidad ang nakatanggap po ng bomb threat sa Iloilo City at Iloilo Province noong pong mga nakaraang buwan o nakaraang araw. Inspeksyon po naman ang lahat ng mga nakatanggap ng banta at natiyak na ligtas ang mga ito. Gayunpaman, sinisteryoso po daw ng lokal na pamahalaan ang mga bomb threats na ito, lalo pat nalalagay nga sa alanganin ang seguridad ng mga estudyante. Nagbabala din po ang Police Regional Office No. 6 na maaari pong makulong ng hanggang 5 taon at magmulta ng 40,000 pesos ang mga nagsasagawa ng naturang pagbabanta. Samantala, sinusuri po ng Archdiocese ng Cebu kung may isasaayos pa ba ang 100 at 61 taong gulang na San Juan Nepomuceno Parish sa San Remigio, Cebu na napuruhan po sa magnitude 6.9 na lindol. Sa inisyal na pagsusuri po ng mga eksperto, mga kapatid, nakitaan ng mga sinkhole sa ilalim ng sahig ng simbahan. Ang mungkahi nila magtayo na lamang ng bagong istruktura. Nag-post po ang parokya na structurally unsafe ang simbahan. Binura naman nila ang naunang anunsyo kalaunan. Ipinauubayan na raw nila ang desisyon sa Archdiocese. Kumpiyansa pa rin daw po ang iba't ibang grupo ng mga negosyante sa lagay po ng ating ekonomiya sa kabila po ng mga isyong politikal. Naglabas po ng joint statement ang mga grupo gaya ng Makati Business Club, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines at iba pa. Anila, nauunawaan daw nila ang pagkakabahalang dala ng politika sa kanilang sektor, pero nakikita po naman daw nilang mananatiling matibay ang ekonomiya dahil sa maayos na financial system, stable na banking sector at mga kumpanya patuloy po na naglalagak ng puhunan sa bansa. Tiwala din daw sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas at maging sa SEC o Securities and Exchange Commission para nga sa pagpapaigting ng market integrity at proteksyon sa mga investors. Sa kabila niyan, kinikilala po naman nila ang epekto raw ng pamamalakad ng pamahalaan sa investor confidence. Kaya po naman daw nanawagan po ang mga grupo sa pamahalaan na tugunan ang usapin ng korupsyon ng mabilisan. Kasabay naman yan mga kapatid, sinabi po ng isang grupo na dapat matutukan ng gobyerno ang pagtugon at pagresolba sa issue ng korupsyon. Sa programang ito, sinabi ni Employers Confederation of the Philippines o ECOP Chairman Sergio Luis Ortiz Jr. Tila natatagalan at natatabunan ng pamumulitika ang investigasyon sa korupsyon dahil sa dinami-daming nauungkat na issue. Ayon sa ECOP, wala namang pakialam ang mga investors sa bangayan ng mga politiko. Pero makatutulong sa muling pagpapasigla ng ekonomiya kung matutukoy ang mastermind na mga anomalya sa budget at flood control. Kayaan nila dapat seryosohin ang mga akusasyon ni Zaldico laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Lalo't baka makatulong nga ito sa pagtukoy kung sino talaga ang nasa likod ng mga anomalya. Ang feeling kasi namin, yung ang talaga itong issue rito, yung the most anomalous budget ever, no? Yung budget na pinag-uusapan natin. Dapat we should fight battles, one battle at a time, ano? Mag-concentrate tayo, alam naman natin kung anong hinahanap ng taong bayan. Humahanap ng mastermind. Maliwanag na maliwanag. Pagka ikaw nagnakaw, may natinuro ka mga kasama, mastermind, dapat take it seriously. Yun nga po ang tinig ni Sergio Luis Ortiz Jr., ang chairman po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Daan-daan po namang mga commuters ang naabala kahapon matapos magkaroon ng technical problem ang MRT-3 kahapon nga po ng umaga. At ayon po sa operator, nagkaroon daw ng issue sa pagitan po ng Santolan at Ortigas Station at ipinatigil muna ang operasyon bago po mag-alas 6 ng umaga.
Ang isang tren po ay tumigil bago pa makarating ng Ortigas Station kaya po't napilitan ang mga pasahero na maglakad sa Riles papunta po sa istasyon. Pansamantala pong nilimitahan ang biyahe mula Sio Boulevard Station hanggang Taft Avenue Station. Ang mga pasahero po tuloy ay hindi nga nakasakay sa ilang pang mga istasyon at napilitang pumila sa EDSA Carousel. Naibalik po sa normal ang operasyon ng tren bandang alas 8 po ng umaga at nagpatupad po ng libreng sakay MRT3 nang dahil nga po sa nangyaring aberya. Samantala, matagal-tagal pa raw bago gumulong ang plano ng Metro Pacific Tollways Corporation na initial public offering o IPO kahit anong usapan ng merger. Sabi ng Metro Pacific Investments, marami-rami pang pautang ang MPTC o utang ang MPTC dahil sa mga expansion projects sa Pilipinas at maging sa Indonesia. Kailangan daw muna nilang may ayos ang pondo ng kumpanya bago masimula ng usapang merger kasama po ang San Miguel. Maantala rin daw ang plano na IPO. Sumadsad po naman ang stocks ng Golden MV Holdings ng mga Villar na isa sa pinakamalaking stock sa bansa. Biglang baksak daw ito nang bawiin nga sa wakas ang 6 na buwang pong trading suspension sa stock market. Sa ngayon po, bumaba na ito sa 76%. Dahil dyan, natabasan po ang yaman ng founder na si Manny Villar ng 16 na bilyong dolyar o higit sa 740 bilyong piso. Natanggal na rin po ang status niya bilang pinakamayamang Pilipino sa Pilipinas. Sinuspindiho ang trading ng Golden MV stocks noong pong Mayo dahil nga sa kabiguan itong isumite ang financial results nang dahil sa hindi nagkakasundo na mga datos na nanggagaling sa mga auditors. See you tomorrow mga kapatid sa TV5. Bukas Webes na. Eto Maraming salamat Manager DJ Sanchez. At po mga kapatid, ang ating bite-sized churros, ang ating expectation versus reality. Mama, dip mo na rin, Mama, para makita natin yung ano. Akala ko yung pork steak ulit eh. Oh, dip mo para makita natin dun sa expectation. Dinidip niya. I mean, nakikita naman nila na iba yung hugis. Pero yes, Mama. pareho lasa niyan, di ba? Kasi, ano tayo eh, ang budget po natin ay 150 pesos po, 15 to 20 pieces. Agad-agad. Wala pa. Napaslow, Mama. Napaslow dabog. Sarap. Ano? Panalo? Basta, Mama. Okay na. Okay na, nakakuha na kayo. Akin na to. Good job. Anong lasa? Lasang pork chop ba? Hindi! Pork steak yung pinakita ka pa rin direct. Hindi kasi si Direk sabi niya, kasi nagmamadali tayo. Pero sabi ko kay Direk, alam mo naman, pag sinabi ni Mama Chiking, titikman natin. Lahat ng sasabihin ni Mama Chiking, titikman natin! Sabi ni Mama Chiking, talon! Oy, may naisip ako, di ba kung minsan ginagawa nila, na parang gagawin mo isang buong cake, ganyan mo, tapos ikaw na yung parang funnel cake ba? Pwede rin ganun din eh. Napaka-versatile pala nung tinuro mo sa amin. Yung sa pan po, kasi kakaiba siya, Mama, di ba? Usually, ang ginagawa, parang dry, wet ingredients sa bowl. Ito, ginawa natin to from the pan. Hindi OA ha, mga kapatid, hindi extra. Balikan niyo po yung recipe. Isa po talaga to sa ilalabang ko kahit saan. Talaga? Oo, pang negosyo. Ikaw naman, lahat ng matamis na maliliit na ilalabang ko. Gusto mo. Hindi, magdanda lang kayo dyan. Aking kakain ako. Sa mga kapatid po natin na mahilig magluto dyan, i-flex nyo na ang inyong specialty. Mag-comment po or i-private message nyo lang sa Good Morning Kapatid Facebook page natin ang inyong special recipe at ibibida natin kayo. Dito po ito inyong recipe sa aming kusina, kaya go send nyo na yan. And happy birthday to Mommy Beth again! Mama Beth, happy birthday! Ang sarap ng ano mong dip mo ah. Yan! Very good. Pang-restaurant Ako pala yan. Gusto nyo kayo na? Abangan mamaya mga kapatid ha. Lalaki patay matapos pagbabarilin ng mga salaring. Nagpanggap na delivery rider sa Pasay. At sa Larga, muli nating babalikan ang ilan pang activities sa Pay It Forward campaign ng Meralco Katropa sa Batangas. At nakita tayo, push na kayo, push na ang pagnenegosyo gamit ang Visa Card na kumikita ng 6 digits kada buwan. Uy, ano yan? Wow! Marami pa tayong pampaganda
kapatid, back this morning. Kasama pa rin ay yung K-Morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Kain po tayo! Pabalik po, good morning kapatid. 7:09 na po sa frontline sa umaga, sugatan ang dalawang rider matapos magbanggaan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang isa sa mga rider tumilapon at tumama pa sa isang closed van. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nakabulagta ng datnan ng dalawang rider na ito nitong Martes ng gabi. Nagbanggaan ang dalawang motor sa bahagi ng westbound lane ng Commonwealth Avenue sa barangay Old Balara sa Quezon City. Ayon sa isang nakakita, mabilis ang takbo ng kulay pulang motorsiklo. Itong pulang motor, ang bilis ng takbo. Binangga niya yung kulay gray na motor. Ngayon yung sakay ng kulay gray na motor, tumilapon, tumama doon sa closed van. Nagtamo ng sugat sa tuhod, binti at paa ang 24 anyos na lalaking rider ng pulang motorsiklo. Habang ang 42 anyos na rider ng gray na motorsiklo, sugatan sa kamay at nananakit ang binti. Tumama rin siya sa likurang bahagi ng isang closed van. Kwento ng driver nito, nagulat siya nang may biglang kumalabog sa likuran ng sasakyan. Nagulat na lang kami, bumangga na lang sa likod namin. Tapos congressional, paliko kami. Yun, bigla na lang may bumangga. Nagtulong-tulong ang mga rescuer para agad nabigyan ng paunang lunas ang mga rider. Dinala na rin sila sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon ng QCPD Traffic Sector 5 sa nangyaring aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kalsada sa tapat ng kanyang bahay sa Pasay City. Sa inisyal na investigasyon ng Pasay Police, suspect sa pamamaril ang riding in tandem na nagpanggap ng mga delivery rider. Tinawag umano ng mga suspect ang biktima at nang lumabas ito, agad nilang pinaputukan. 6 na bala ang tumama, ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Mabilis namang tumakas sa mga salarin sakay ng motorsiklo. Iniimbestigahan pa kung ano ang motibo sa krimen. Nagsasagawa naman ng backtracking ang mga pulis sa mga kuha ng CCTV para matukoy ang mga namaril. Samantala, patay po ang 3 drug suspect matapos maka-engkwentro ng mga pulis sa buy-bust operation sa Cubao, Quezon City. Base po sa investigasyon, agad nagpaputok ang mga suspect ng matunugang operatiba ng PNP Drug Enforcement Group ang katransaksyon nila. Gumanti naman ang mga pulis hanggang sa napatay ang 3 suspect. Sugatan din ang isang police asset. Ayon sa mga pulis, modus ng mga suspect na makipagtransaksyon sa mga naghahanap ng illegal na droga. Pero kapag kaharap na katransaksyon, hold upin nila ito at tatangayin ang perang ipambibili dapat ng droga. Posible umanong parte na mas malaking grupong sangkot din sa illegal na droga ang mga suspect. At ngayon naman muli nating babalikan si Lalala Laila na live pa rin ngayon sa Lalalaia sa Sanuan, Batangas. Laila, ano ba, ilang residente at mga alaga nila ang nandyan ngayon? Lai, para ang dami. Good morning again, Mami Chiki. Oo, umaabot na tayo sa 30 residents. Pero syempre, mas marami yung pusa at aso nilang dala. Hindi ba? Kesa doon sa mga residente. Actually, alam mo, as early as 5 a.m., meron na talagang mga nakapila dito. But yung iba naman ay pre-registered. So mga maya-maya pa sila darating. Pero eto, mga early birds natin, ayan, andito sila nakaupo. Good morning po! Ayan. Kumuhay-kaway, sayang ang ganda, tsaka ang kapugian, no? Hindi ba? Okay, so kausapin natin muli si Doc Joy Buarin, ang ating municipal vet ng San Juan, Batangas. Doc, importansya lang po para sa lahat, sa kaalaman ng lahat, yung importansya po ng pagpapakapo ng ating mga alagang aso at pusa. Yes, bakit ba natin kailangan gawin yun? Opo. So, meron tayong dalawang parang category ng benefits. Meron tayong behavioral at meron tayong sa animal health. Okay. Pag behavioral, syempre, kapag
alaga, mas kalmado sila, mababawasan yung pagiging agresibo nila. Yung nakikipag-away, alam niyo yon pag nagliligawan yung mga pusa sa bobong? Yes, Oo, pag tapos naglalandi. nagkakambulan sila sa bobong. Nagigising tayo sa masarap nating tulog, di ba? Wala na yon. Mababawasan po yun. Opo, tapos mas maaga silang makakapon, sabi nyo nga, mababawasan din yung sa paglalandi nila, sa mga babae, sa mga lalaki yung pagpapagala-gala. Yes. Kasi sa pagpapagala-gala po nila, doon sila nakakakuha madalas ng sakit or naaaksidente sila. Nasasagasaan, napupukpok dahil punta ng punta sa bahay ng may bahay. So, less gala. Yes po, less gala, less makakakontak ng sakit. Lalo na po yung ano natin, marirelate na siya sa health concerns. Yes. Kasi hindi din sila masyadong makahawa ng ibang sakit sa ibang aso. Hindi din sila makakontak ng sakit like rabies. Kasi mas importante yon. So, sa animal health concerns pa din, kasama po dyan, less na rin yung risk nila ng halimbawa biomitra, infection sa madre. Reproductive health issues. Yes po. Including cancer. Yes. Sa lalaki natin at babae, meron tayong TBT, transmissible venereal tumor, na nakukuha din po yan sa paglalandi nila or pagkakipag-mate. Ayan. Thank you so much, Doc Joy, para sa enlightenment na yan. At good luck sa'yo. Nararamdaman kong mahaba-haba pang biyahe mo bilang municipal vet ng San Juan, Batangas. Good luck, Doc Joy. Mamaya kita tayo ulit, ha? Kasi busy na si Doc. Mag-aasikaso na siya. So, iiwan na natin siya. Pero tara. Ayan. Ito yung mga steps dito sa ating Kapon Project o yung ating Pay It Forward ng One Meralco Foundation at ng Katropa. So, syempre, unang-una, ayan ang magpaparehistro. Nasa 30 na. Tapos, maraming cats and dogs na yan. Tapos, step 2. Ayan, pipirma sila ng waiver. Ayan, para sa kanilang mga cats and dogs. Sinisiguro na walang sipon o kung ano man, ayan, dyan yan pipirma. At dito naman sa pre-operation, may tinatawag tayong step 3. Ito yung pre-operation. Hindi po basta sasalang ang inyong mga aso at pusa sa kapon because hindi naman sila lahat fit para sa pagpapakapon. Kapag may sipon, hindi yan kakapunin. Kapag may ubo, hindi kakapunin ang ating mga pusa. At lalo na kapag underweight ang mga pusa ninyo, hindi po sila fit for kapon. More or less, dapat 2 kilos pataas ang timbang ng ating mga pusa. O ngayon naman kausapin natin, eto na! Kumari ko to Kumari ko to. O hindi ba? Sa Katropa, ang ating program manager ng Meralco Katropa, Michelle Kagiwa. Good morning, ma'am. Good morning. Magandang umaga. Oo. So bang ilan nyo na bang Pay It Forward ito? Pangalawa na. Okay. Sinimulan namin ang Pay It Forward actually sa Pateros last year, no December last year. Nakailan kayo? Sa Pateros, naka 120 cats and dogs. Ngayon, mas marami. Mas marami ngayon. We're expecting close to 300 kasama yung mga kinapon natin kahapon. Meron bang dahilan kung bakit San Juan, Batangas yung ating tinarget for this second project ng Pay It Forward ng Meralco o ng One Meralco Foundation? Kasi nung nalaman ng sister company natin, na si Landco, na meron tayong animal welfare program sa Meralco, lumapit sila sa atin, nagtanong sila kung paano nila pwedeng i-implement yung TNVR dun sa properties nila. So, because we've started doing it last year, sabi namin, sige, tutulungan natin sila. And then yun na nga, nakita naman namin na dito sa Laia, there really is a need for spaying and neutering. Nakita nyo naman dito na kanina pa nakapila yung mga tao. At saka talagang they're very grateful na for the first time after a very, very long time. 2018 daw ang Yes, oo. Hindi ba? Oo. At saka maganda rin na open na sila sa mga pagpapakapon kasi yung iba nating mga friends, mga pet owners, medyo natatakot silang magpakapon ng kanilang mga cats and dogs kasi iniisip nila, naku, baka mamatay o kaya naman, naku, baka mamaya. Kasi hindi, gusto ko muna ng isang remembrance para sa kanila. Paanakin muna natin ng isa pagkatapos sige kapon na, di ba? At least dito, sa community natin dito sa San Juan, we're raising awareness also na because of this, nakikita ng iba pa na mas nagiging healthy, maraming benefits talaga na naitulong pagpapakapon, hindi lamang po para sa ating mga pets, kundi para sa buong community. Actually, yung mga resorts na kinapon natin kahapon, it actually helped, manage the feline population. Totoo kasi naman.
alam mo, pag dumami talaga sila, doon na nagsistart yung mga problems So, sana yung mga ibang properties or yung ibang companies, they start doing their own initiatives. To be accountable, take ownership for the animals that are in your own properties. Hapon po talaga ang isa sa mga solusyon para mabawasan yung population ng mga pusa at aso. Kasi the lesser yung mga alaga ninyo, sabihin na natin sa isang kumpanya, sa isang resort, no? Mas lesser yung responsibilities nyo. At syempre, mas healthier sila kasi nakakakain sila ng tama, nabibigyan nyo ng tamang pagpapabakuna kung gagastos man kayo kung hindi provided ng municipal veterinarian. Kasi mas mura ang bakuna ng hayop kaysa sa tao. Oo, totoo yan. O, hindi ba? So, kaya ayan na, marami talagang benefits ang hapon. Kaya sana i-consider ninyo na ipakapon ang ating mga aso at mga pusa. Thank you so much. Thank you for being susunod here. na Spay It Forward. Yes. Meron pa? Meron. Ay. Next year na. Next year na. Abangan. Sige. So maraming salamat. Ma'am Mitch Kagiwa, ang ating program manager ng Meralco Katropa. Silipin lang natin. Ma'am Mitch, iwan lang kita. Pwede sumilip lang ng konti. Although hindi pa naman kasi operation na time. Eto na, nakapila na yung ating mga ilan sa mga cats. Ready na sila for kapon. Sineset up na po dito yung mga lamesa at hindi na tayo lalapit pa kasi itong area na po na to na nakikita nyo ay very sterile area. Ibig sabihin, malinis na malinis. Kaya hanggang dito lang si Tita. Pero for the meantime, ayan, ibabalik ko muna sa inyo sa studio. Maraming salamat. Good morning, kapatid family, for sending me here sa Laia, Batangas. Hindi nyo lang talaga alam kung gaano kasaya ang Tita Heart ko kasi malapit sa akin, sa aking puso talaga ang mga aso at pusa. Diyan tayo sa animal welfare advocacy, hindi ba? Specifically, yung ating mga stray cats and dogs. O paano? In behalf of TV5 Community Cats. So hindi ba? Yan muna ang latest balik sa inyo. Maraming salamat, Laila. Ramdam namin ang kaligayahan mo. At sa katulad nila, Ma'am Mitch, dumami pa sana kayo. At marami pa sana mga Spay It Forward programs. Ito po, sa Kita Tayo, pizza na, negosyo pa. 6 digits na kitaan kada buwan sa Pizza Card. Wow! At sa health check, para sa mommies dyan, pag-uusapan natin ang baby teeth at kung paano ito dapat ingatan habang hinihintay pa ang permanent teeth ng ating kids. Huwag na po kayong alis, mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Madalas na tanong ng mga bagong magulang kung kailan nga po ba tutubo ang unang ngipin ni baby at normal ba kung matagal o maaga itong lumabas. Yes, Mommy Dims, ang baby teeth o primary teeth ang unang hakbang ng bata sa tamang pagkain, pagsasalita at overall oral health. Kaya mahalagang malaman kung paano ito aalagaan habang unti-unting umuusbong ang kanilang permanent teeth. Pag-usapan pa natin yan kasama ang orthodontist na si Dr. Benji De Los Reyes. Good morning, Doc Shaggy. Welcome back, Doc. How cute naman your name, Doc Shaggy. Thank you. I'm sure the kids also, when they come to you, natutuwa sila, Doc Shaggy. Yeah, dahil sa pagka-jolly ko din po. Oh, that's amazing. Okay, Doc, simulan na po natin. Yes, ano nga ba ang pangunahing tungkulin ng baby teeth or ngipin ng sanggol? Ang pangunahing tungkulin po ng baby teeth po ay sila po ay nagsisilbing gabay or guide sa pagtubo po ng permanent po na ngipin natin. Pangalawa po, makakatulong din po ito sa speech development ng mga bata at yung pag-grow po ng upper and lower jaw. At pangatlo po, nakatulong din po ito doon sa wastong pagguya ng pagkain. When they eat. Yes po. Madami din talaga siyang benefits. Yes. No? Pero ito naman, Doc, kamakailan lang kasi nag-viral sa social media yung isang sanggol na parang meron siyang vampire-like teeth. K9. K9. Oo. So, naunang tumubo yung pangil niya kumpara doon sa iba pa niyang ngipin. Normal ba ito, Doc? Kung ang pag-uusapan po natin ay yung eruption o yung pagtubo po ng milk teeth po, hindi po siya normal. Kasi ang nauuna pong tumutubo sa milk teeth ay yung incisor or yung sa gitna po ng ngipin.
Opo. Okay. May mga kaso daw kasi kung saan kahit isang taong gulang pa lang yung bata, Doc, hindi pa rin tumutubo yung kanilang baby teeth, no? May epekto ba ang delay na ito sa pagtubo ng permanenteng ngipin ng bata? Opo. Pag delayed po yung eruption or yung pagtubo po ng milk teeth po, sometimes because dahil sa genetic factor, nutritional deficiency, at doon sa premature birth po, kaya nakaka-apekto din po ito sa pagtubo ng permanent ng ngipin po natin. Okay. May connection pala yun. Kasi di ba minsan sinasabi, ay, pag hindi pa tumutubo, okay lang yan, tutubo din yan. Pero meron palang delay yun. So kung delayed ang milk teeth, most likely delayed din ang permanent teeth. Okay. Eto naman, Doc, may mga paniniwala din kasi na dahil gatas lang naman daw yung iniinom ng mga sanggol, ng mga bata, hindi na daw kailangang linisin yung ngipin o kaya yung gilagid. Tama ba to, Doc? Nako, mali po. Alam naman po natin na yung mga gatas ng bata o yung mga formula milk po, may sugar po yan. Kaya pag nag-ferment po yung sugar po doon, nag-recreate po or nag-produce po kasi ng acid na makasira po sa ngipin. So kailangan linisin talaga? Kailangan linisin po talaga. So maling-mali yung paniniwala na hindi na dapat linisin. Oo, kasi minsan, di ba, I mean, ang parenting naman kasi talaga, Doc, wala naman yan manual. Kanya-kanya talaga yan. It is up to us kung to check what available resources we have, information man yan, treatments man yan, or kung anumang pangangalaga, di ba? Pero ito, Doc, puntahan na natin, paano nga ba ang tama or wastong paglilinis ng ngipin at gilagid ng bata at sanggol? Kasi marami akong kinalakihan na dati yung lampin. Di ba yung lampin, binabasa lang yan ng water tapos yun ang pinanglilinis. Is that correct? May mga, pwede rin naman po yun, pero may mga available naman na po ngayon na panglinis po ng gilagid or sa gampad, like yung gasa or gauze po na nabibili. Pwede na po siya. Sa mga may ngipin naman po, pag tumubo na po yung ngipin, gumamit lang po tayo ng very soft na bristle toothbrush para po doon sa delicate na ngipin at gums ng mga bata po. Doc, I'm so curious. Pagdating sa toothpaste, no? Kasi di ba they say some actually have harmful ingredients. What can you recommend na safe para sa mga babies? Sa mga bata pong hindi pa po marunong dumura or hindi pa nakakadura po, dapat walang fluoride muna para safe po. Pag yung may, kaya na po nilang dumura, pwede na po yung may fluoride para po mas maprotektahan yung kanilang ngipin din. Dapat paraben-free and SLS-free para safe. For the safest siguro, Doc, no, para sa mga kapatid natin, kung meron naman po kayong access dun sa mga baby shops or yung mga infant shops, minsan kung hindi kayo marunong tumingin kung may fluoride ba yun o wala, kung pang baby ang toothpaste at nakita mo yung age naman, ano, Doc, pwede yun. Kasi ang hirap din bilang magulang, hahanapin mo, alin ba talaga yung walang fluoride dito, alin yung meron, di ba? And often, it's in the fine print, di mo makita, di ba, Doc? Doc Shaggy, I'm so happy you came today. Thank you for being with us. Thank you know, for me, dental and oral health are these are very important, no? Especially sa mga bata because pag ang mga bata po nasimula na hindi marunong magsipilyo to take care of it, hanggang pagtanda, ang hirap niyan. Habit na nila yan, wala na. Doc Shaggy, any social media accounts we can follow you on? Okay po yung social media ko po, Facebook, TikTok po, Doc Shaggy. At yung akin pong FB page po para sa aking clinic ay B. De Los Reyes Dental Care Clinic. Saan ito, Doc? Dito Mandaluyong sa lang din po. Ay, malapit Yes po, malapit lang po. Thank you. Maraming salamat, Dr. Benji Shaggy De Los Reyes. Thank you so much. Sa kita tayo, push nyo na ang pagnenegosyo gamit po ang pizza card na kumikita ng 6 digits kada buwan. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nakakapagod gumawa ng pizza pero I'm sure worth it to. Ito na yung panghuli pizza seasoning. Alright! Bibigay ko na sa kanya. Hello, ate. I-oven mo na yan bago natin ikahon. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Basta pizza, hindi lang po yan para sa quick break, barkada night o treat yourself moment dahil pwede rin po yan pang negosyo na 6 digits kada buwan ang kitaan. Kita tayo sa Pizza Cart. Kasama po si Grace, ang owner ng Kahuna Pizza PH. Good morning, kapatid! Good morning, Miss Angela. Ayan, it's so nice to see you, Miss Grace. And of course, I'm so excited na ma-share mo sa amin itong Pizza Cart business ninyo, di ba? Yes, so, first and foremost, bakit po ba pizza ang iyong naisipang maging negosyo?
Actually, yung pizza po, kaya yan yung naisipan namin is parang isa po siya sa childhood memories ko. Yung dad ko po kasi is chef po. So parang ito po yung hilig po niyang lutuin para sa amin. So nung nag-decide po kami ni husband na mag-business, parang automatic po, pizza na po agad yung gusto namin i-offer sa tao po. At kailan nyo ito sinimulan? Yung store po talaga originally is 2017 pa po siya. But yung in-offer po namin sa events started around 2022 na po. Yung mga medyo after pandemic, yes, no? Medyo after nakakabangon pandemic pala na po. tayo sa pandemic. So, ngayon, yung inyong pwesto ay nandoon pa rin, pero mostly, yun ay nagsisilbing na lang, commissary. Commissary po, then tasting studio rin po siya for mga couple or clients na gusto pong matry yung pizza namin. So ngayon mga kapatid, for context, no, so, meron silang pwesto, pero ngayon mas ino-offer nila yung mga catering events, no? Yes, so for kung events. meron kayong mga birthday party, corporate events, ngayon Christmas, New Year, Yes. kayo yung cart ninyo ay pumupunta doon. Yes. Pwede rin po kami sa mga store opening, house blessing po, baptismal birthdays. Okay. So, ang tanong dito, doon mismo sa event, on the spot, ginagawa ninyo yung pizza? Yes, on the spot po namin siya Parang itong ginawa natin dito. Yes po. Freshly baked po siya. Freshly baked. Etong oven ninyo ay ilang minuto nakakaluto ng pizza? Ito pong dalang oven po namin ngayon is around 2 to 3 minutes po siya. But we also have gas oven po na 60 seconds lang po, luto na yung pizza. Yes. And I can attest to that kasi nakasama ko na kayo before sa event ng anak ko. 60 seconds lang talaga, luto na yung pizza ninyo. Doon sa isang oven ninyo, no? Hindi nadala ninyo talaga Yung gas pang oven. event. So ngayon, ang tanong naman dito, ano to mga pizza flavor na dala mo? So ngayon po, we have truffle pizza, chicken and spinach, margarita, 4 cheese, and pepperoni and sausage. So ito po yung mga best sellers po namin sa store. Okay. Pero ano yung pinaka-favorite ng mga nagre-red sa inyo? The chicken and spinach po and the 4 cheese po. Okay. So ang tanong din dito, bakit Kahuna yung pangalan ninyo? Yung kahuna po na kuha po namin siya sa isang food show din po. Hawaiian term po siya for parang anything na expert or master or big po, malaki. Kala ko kasi pagluto na yung pizza, kahuna. Kahuna. Or kaon na. Kaon na, pwede rin. Magkano po ba ang isang pizza? Sa store po, we offer around, depende po sa flavor. Yes. But yung 4 cheese po Mga namin is pink around parang 385 to 400. At ilang ano na yon? Ilang 8 slices na po 8 siya. slices na siya. Okay, syempre, ang tanong din dito sa ating mga kapatid, sa dami ng mga pizza businesses ngayon, di ba, anong kaibahan nung sa inyo? Siguro po more than the product itself, yung isa pong na-offer namin is the experience. Since, yun nga po, niluluto po namin siya actual, nakikita po ng mga guests, parang isa po yun sa na-enjoy nila na nagugulat sila na, uy, 60 seconds lang nga, luto na. Tapos parang on the spot po, na-enjoy na nila yung pizza. Tsaka ang ganda sa party eh, di ba nakikita lang, may pizza station ka doon, di Plus ba? nakakabusog po siya. Exactly. So ano-ano yung mga struggle or challenges sa ganitong klaseng business? Since you started this 2017, medyo matagal-tagal ka na rin. Yes, 8 years na po siya. Siguro po yung at first po, since bago siya, hindi kilala, wala pong masyadong pumapansin, gano'n. Pero ang ginawa po namin, nag-offer po kami ng mga promo. Then, nung pinasok po namin siya sa event, nag-try po kaming mag-reach out sa mga venues po, catering services. Then, luckily po, meron pong nag-open ng door na na-invite po kami sa isang Grand Food Taste. And the rest is history. Yes po. O, kita mo naman, habang nagdadaldalan tayo dito, natapos na niya yung pinasok niyang oven kanina, nagsimula tayo. At ngayon, sa slice na niya yan. Sige, slice mo na yan, ate. Parinig natin sa kanila kung gaano ka-crispy ang crust ninyo. Ayan. Oh, narinig niyo ba yon mga kapatid? Ayun, oh! Alright, so magkano po kinikita natin, Kadaban? Around 6 digits po. Yung kinikita po natin every month po. So, sa mga gustong tawag dito, i-rent kayo, di ba, tawagin kayo para sa kanilang party, kunin kayo, paano nila kayo makokontak? Pwede po kaming makontak through our social media po, Kahuna PH for Facebook. Then,
Sa Instagram naman po is Kahuna Pizza PH po. Okay, so puro tayo kwento. Kailangan natin, tikman to habang mainit. Look at that, oh. Direk, wow! Pero syempre, dahil mabait tayo today, kailangan sharing is caring. Tawagin na natin ang ating mga kapatid. Amoy nyo lang. Mama Chicks, ito na yung sa akin. Tips ako dito. 1, 2, 3, ganyan. Vegetarian, dito tayo. Sarap. Tsaka fresh kasi. Fresh at tsaka ang crispy talaga. Diba? Tanong mo kanina, masarap fresh out of the Grabe, Andre, init. Nakikita ko, umuusok pa. Harap! Oy, Doc, wow. Pang TikTok yan Diba yung trending. Ang saya. Doc, grabe. Ito, tissue nyo. Tissue. Thank you, Mom. Mama. Dre, tissue. Ang sarap. Pero ang maganda dito kasi, kung gusto lang nila umorder ng by the box, pwede rin. Pwede rin po. At ang maganda dito, ayan, may kasama. May hot sauce. May spicy honey rin po kayo. Ay, masarap yung spicy honey nila, Mama Chicks. Wow! It's super good. Ang saya. So good, napaka-fresh. Thank you, Miss Grace. Thank you, Grace. Thank you, ate. Anong po ninyo, ate? Shilmi po. Shilmi. Thank you for having us. Feel me. Maraming salamat, Miss Grace. Talaga naman kahit, di ba, kahit sino pwedeng magnegosyo para lahat. Kita tayo. Ikaw din yan. Ako din pala. Sa TikTok, Hata Wednesday tayo sa dances na Desliza Brazilian Vibes plus Slide Moves kasama ang Trend Dance Fitness. Ganda. Ganda sa pizza, sayaw. Siyempre. Yeah, para ma-burn natin yung calories. Huwag mo kayo maalis. Tuloy-tuloy lamang po ating happy morning sa pagbabalik ng Good Morning, Kapatid! Ang sarap naman kumempo. Nang maaga, pagkatapos mo kumain ng napakaraming pizza, ito talaga ang kailangan natin gawin. Mga ka-TikTok, ready, set, and shake it up. Narinig yung music. So, yan ang mood natin ngayon, di ba? Tayo ay sa Latin. Doon tayo pupunta. Kaya marami mga hip-hip dyan ngayong Hata Wednesday. Ang ating TikTok dance craze today, Desliza ng Brazilian artist na si Leo Santana. Ang ibig sabihin ng Desliza ay slide. Yan! Kaya ang signature move ng trending song na ito ay yung may slide, di ba? May mga ganyan-ganyan. To the side, to the side. Ayun, tamang-tama ito para sa yung mga feeling sexy ng mga babae. Kahit kahit anong oras ng araw, kahit na alas 7 pa lang, feeling sexy, alas 8. Okay, game. Papaturo na tayo kasama natin. Muli, nagbabalik ang Trend Dance Fitness, ang ating mga suke. Good morning, guys! Good morning, ma'am. Okay. Good morning, guys. Let us teach. Ito ang ating first part coach, yung ating slide. Yeah. Alright? Yes. Okay. So, dun tayo sa slide natin for 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Open. Side and side. And Ayun. Teka, siya masyado mabilis. Babagalan natin ng konti. Ayan. Ito, actually, pagka ganitong mga Latin, kailangan ipapasok yung sarili ninyong personality. Yeah. Bigay lang natin yung basic steps. So, basta Basic steps. igaganyan nyo lang yung mga kamay nyo, di ba? Yan. Mas Okay. lakad forward. Tapos, pull, and then yung pababa ng ganyan. Basta to the right, to the left. Bahala na kayo kung paano ninyo gagawin. Di ba? Okay, right, and then left. Next step. And then after this one, wave. Wave, Wave. pabalikod. Dalawa. And then, ha. Tap. And then open side. Ito na naman, 2, bahala na kayo dito. Basta kumembot lang kayo ng And then kumembot. harap tayo. Ayan. And then let's turn to the right. hip. And ito yung slide. Ito yung Yeah. slide. Na may Kabila. kasamang figure 8. Ito Yeah. po yun. Yan. Hip. Yan. Ito, my favorite part. Rub it and Pam. spank. Yeah. Rub it and Pam. spank. Pam. Diba mga mami? Isa pang mabagal. Tapos gagawin na natin from the top. From here. Ready? From our slide. And slide. 1, 2, 3, Slide. 5, Yes, 6, and 7. side. Slowly. And back. And back. And clap. And kembot.
Kembot and Kembot some more. Hit. Ay, ito na yan. Ito na yung slide. Ito na yung kanilang trademark. Yeah. Slide and slide. Diba? And Ito yung... Grab, grab, and yan. Slide, slide, and rub, and... Clap. Woo! Ang init ng ating sayaw! Kasi init ng oven sa pizza. Correct. Ayan. Nakagutom. Lagi na kayo ibaba ng inyong mga sandok, ang inyong mga walis. Okay? Eto na. DJ, ready ka na? Let's go from the top. Sayaw lang kayo. Sabay lang kayo sa aming mga kachika. Yeah, ma'am. Dito po sa Facebook page ko po, is Mac by Sunday. Hininga si Mac. Yes, Coach! Dance Fitness, hindi ito ang huling panahon na sila yung magsasayaw kasama natin dito. Yeah. Kaya masanay na kayo. This is our second time po, di ba? Yes! Maraming salamat sa inyong pagbalik. Yes. Till our next dance time. Dito po sa TikTok. Maraming salamat, Coach Mac! Thank you! Thank you very much! Galing niyo po! Usay-usay talaga ng Yora, mga chiki. And that is it para sa ating chill lang tayo this Wednesday morning. 36 days na lang pa! Alright! Tuloy-tuloy naman po sa pagsbad ng Good Vibes, kapatid! At para sa ating chicks, more fun pa tayo dahil susunod na ang Little Princess Sarah at Dog of Lander. Yay! Kita-kit mo tayo bukas! Pati po lagi, mga kapatid! Yan ang paalala ng inyong paborito kasalo sa umaga ang Good Morning Kapatid!